Magandang araw mga kaibigan at welcome ulit sa ating pinakabagong programang tatalakay sa inyong mga katanungan tungkol sa usaping legal. Mga kababayan, dito lang yan sa Abogado ng Bayan. Ako po ang inyong Abogado ng Bayan, Attorney Hayes. At dito sa programang ito, nais nating magbahagi ng kaalamang ukol sa batas, ngunit sa paraang mas madali at mas maintindihan ng nakararami nating mga kababayan. Susubukan nating gawing as easy as 1, 2, 3 ang batas. Sa araw na ito, sasamahan tayo ng ating bisita upang mapag-usapan at mabigyang linaw ang mga mistulang komplikadong usaping legal. Pero, sa totoo lang, madali lang siyang sagutin. Mga kababayan, ready na ba kayo sa ating bisitang isang legend? Nako, siya ay 3-termer Vice Governor ng Camarines Sur at siya din ang President ng Actors Guild of the Philippines. Siya ay ang Asia's Sentimental Songstress. The undisputed jukebox queen, no other than Miss Imelda Papin. Hello! Good morning! Nako, napakasikat itong iyong programa. Tita, I'm so glad that you're here. Ang abogado ng bayan, attorney. Hey, wow! Tita, alam mo ba, idol kita talaga. Nanonood ako like lahat ng generation, talagang idol ka, di ba? Thank you so much. Yay. Salamat. Salamat, Tito. Kumusta ka na, Tita? Ito, masyadong busy kasi ilalabas na yung aming premiere night. No, I mean, ilalabas ng aming loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Yeah. Sa aming premiere night this coming November 29. 29. Congratulations, Tita. Oh, thank you. It's a success, right? Oo. I'm sure dahil ang dami-dami na talagang excited to watch this movie. Excited na rin ako, Tita. I will be there. You have to be there. Yeah, I have to be there. Kaya dapat nandun din po kayo November 29 at Mega Mall. SM Oo, Mega Mall. Tita, hindi 6 in the evening. Oh, wow! Uy, abangan nyo ha, 6 in the evening. Saan, Tita? Sa Mega Mall. Mega Mall, November 29. Huwag nyong kalimutan. At makikita nyo rin si Tita Imelda doon. Okay? Tita. Ang dami namin kasama dito. Oo. Since this is our premiere night, kasama ko dito yung mga characters dito sa pelikula. Kagaya po ni Governor E.R. Ejercito. Oh, nandun din siya playing sa the role premiere. of the late President Ferdinand Marcos Sr. And Alice Dixon is playing the role of Madam Imelda Romualdez Marcos. Wow! And Tita, you are Claude. Imelda yourself. Yes. Okay. And young Imelda ay magmula kay Harmony, Kenisha Santos, and Claudine Barreto. Wow! Tapos Exciting yung- talaga yan, yeah. Tita. Tapos si Bong Carrion naman, yung aking husband ay si Gary Estrada, ang nag-play ng role. And my daughter, na Mafi, siya mismo ang nag-play ng role niya. Wow! Ang dami nitong kasama namin, no? Exciting talaga yan, mga kababayan. Huwag na huwag niyo pong kalimutan yung loyalista ni Tita Imelda. Nako, walang regret yan pag napanood nyo. Knowing her, nako, the legend. Salamat. Tita, Thank you. Tita, thank you for coming today, no, Tita? It's Thank our you honor. rin. Very overwhelming na nandito siya sa ating show, mga kababayan. Alam mo, Tita, marami kasing isyong legal, no, Tita, sa Oo masa nga. na kailangan nating sagutin. Ngayon, Tita, ang topic kasi natin, Tita, tungkol sa legal na usapin sa lupa. Oho. Ay, napakaraming problema niyan. Oo, Tita. Mga kababayan natin, gusto nilang makapag-reach out to somebody or especially to a lawyer like Tita. you. My God, you're offering your services to our people. That's beautiful. Thank you, Congratulations. Tita. We love you for doing this. Thank you, Tita. Oo. Oo, Tita. At maraming itatanong si Tita sa atin tungkol sa lupa. Mga kaibigan, sasagutin natin lahat ng katanungan ni Tita Imelda Papin. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang ating programang Abogado ng Bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalinlangan, tunay siyang mga lilingkod. Atty. Hayes, siya ang kasagutan sa ating mga katanungan. Siya ang maaasahan, dahil siya si Atty. Hayes. Tutulong sa bayan. Nagbabalik po ang ating programang Abogado ng Bayan. Bago po natin sagutin ang mga tanong ni Tita Imelda Papin, nais po namin munang magpasalamat sa ating mga sponsors and
advertisers, including supporters. Sila po ang dahilan bakit tayo ume-ere ngayon sa programang ito. Maraming salamat, Jana Veneranda, for my hair and makeup, and also House of Bride PH. Maraming salamat. Nako, Tita kaya ang ganda-ganda mo eh. Imagine, bata, magaling, matalino, abogado, saan ka pa? Ay, tita. Abogado ng bayan, attorney. Tita, parang overwhelming naman yung iyong comment. Siyempre Naku. naman. Totoo naman kasi, no? Abogado ng bayan, singer ng bayan. Ay, oo, tama, tita. Bakit di tayo mag-tandem? Ganda Paras yan. ba tayo ng color, tita? Oo O the nga, orange? of course, I love this O, color. di ba? Mga kaibigan, umpisahan na po natin sagutin ang mga questions ni Tita Imelda tungkol sa lupa para mas maintindihan ng ating mga maraming kababayan. Magbabalik po muli ang abogado ng bayan. Tutulong sa bayan, di mag-aalangan. Tunay siyang mga lingkod. About the Hayes, siya Mga kaibigan, nagbabalik po muli ang inyong paboritong programang Abogado ng Bayan. At ngayon, tatalakayan natin ang mga tanong ni Tita Imelda. Tutulungan natin ang mga kababayan natin, Tita Imelda, Oo. sa pagsagot ng kanilang problemang legal tungkol sa lupa. So, Tita, may mga tanong ka? Oo, marami akong katanungan kasi marami talagang, you know, when I was the vice governor, ang dami mga problema tungkol sa lupa. Totoo, Tita. Oo, so hirap na hirap sila kung paano pumunta sa isang abogado. Since na vice governor naman ako, kahit papaano, na-welcome ko sila, nabibigyan ko ng kunding legal advice. Legal advice, ha? yung anak ko ang abogado eh. Yun, siguro, Tita, ano yung mga una mong tanong? Isa sa mga na-encounter ko na tanong ay, halimbawa, nag-occupy ako ng lupa. If I have a lot, no? At hindi ko naman alam kung sino-sino ang mga nakatira. So, every time na pupuntahan ko sila, ay hindi ko sila nakakausap. So, paano yun? Paano ko sila makakausap? Okay. So, Tita, unang-una, parang marami din nating kababayan ganyan na rin sitwasyon, Oo, Tita, no? ganon. So, ang una ninyong gagawin, pumunta muna kayo sa barangay. Alamin nyo kung sinong nakatira doon. Tapos, isa-serve nyo ang summons. Kasi doon ipapatawag siya sa barangay. Yung address na yon, syempre, alam ni barangay captain yun, Tita, sinong Oo, nakatira, syempre, no? oo. Kasi ang basis, Tita, sinong nag-occupy sa lupa na yun. Hindi naman necessary sinong na may-ari, 'di ba? Kasi ikaw na nga palang may-ari, no? Oo. Kunyari. So, yung mga nakatira doon, sino nga ba ang actual na nakatira? So, servan sila ng summons, Tita. Okay? Kung wala naman sila, pwede namang iiwan doon. That's considered service na. Yeah. Oo. So, iiwan na lang. Walang tao lagi eh. Oho. So, pagdating doon, naka-acquire na ng jurisdiction ang barangay. So, para nang pinaalam mo na din na mayroong gustong makipag-usap sa'yo at pinapaalis na kayo. Parang ganon. So, tatlong summons din yon, Tita. Tatlong beses. Tatlong beses. Tatlong beses din. Oho. So, pag hindi din sila umattend, pwede nang humingi ng certificate to file action para diretso sa korte. Yes. Ayun. Ay, malinaw yun. Malinaw di ba? yun, Tita. I'm Oo. sure naiintindihan po ninyong lahat ng explanation ng ating abogado. Ang galing, no? Tita Imelda. Okay, number 2 question. Sige, Tita. Attorney Hayes. Kung sakaling yung lupa ko, no, na nakatira na ako dito for 50 years, pwede ko na bang i-demolish? So parang ang ibig ko bang sabihin, Tita, may nakatira ding doon sa lupa mo. The other way around. The other way around. Let's put it this way. Let's say, pwede ko bang i-demolish ang mga bahay na nasa lupa ko na nakatira na sila doon for 50 years? Yes, or more Tita. than 50 years. Oo. So, ano ang situation na ng Ang ganun? gagawin siguro natin, Tita, mas maigi na ipaalam muna natin sa kanila na mag-notify muna tayo, Tita, kasi due process. Due Okay? process, Kayo okay. po ay aking pinapaalis sa lupa ko dahil gagamitin ko na. Oo. Kasi ikaw naman talagang may-ari kung may paggagamitan ka na sa lupa. Kailangan, Tita, paalam mo muna sa kanila para makaprepare silang umalis. Tama, Oo. oo. Pero ang problema, Tita, kung aalis ba sila? Paano kung hindi umalis? Kung hindi sila Ganon. umalis, papunta tayo sa kaso, Tita. Ejectment po yon. Ayun. Pinapaalis mo sila legally. Yes.
Yun. At No? babalik na tayo doon sa kanina, tita, ibarangay muna natin sila. Oo, always yan, ano? Always, Laging tita. pa may problema, Yes, tita. barangay muna. Diba? tita. Ayan. Ang galing, no? Ay, nako, nakakakuha na ako ng maraming, kumbaga, I'm now well-informed about Oo, tita, itong marami kasi tayong mga kababayan, problema, tita. no? Oo. Tita, marami ka din daw kaibigan na may problema sa lupa. So, meron pa ba ikaw? Marami talaga. Tanong, Oo. tita. Halimbawa, pag namatay yung magulang, ano ba ang hatian ng lupa ng mga anak? Mas malaki ba yung bunso, yung panganay, yung ganon? Kasi marami talaga nagkakaproblema dyan, ano? Nagdedemandahan, medyo malungkot. Oo. No? Dito sa probinsya, di ba, sabi ng iba, kapag bunso ka, sa'yo yung malaking hati, or ikaw ang panganay, sa'yo yung bahay. May mga ganon, tita. Depende siguro kung sinong paborito ng magulang, ano? Oo. Pero legally, tita, ang sagot nun, pantay silang lahat. Yun. Pantay sila sa hatian. Kaya lang minsan, nag-aagawan sila sa ang parte sa likod, sa harap. Doon nag-aaway, tita. Kasi malaki ang value sa harapan. Yung likod, mas maliit. Kaya nag-aaway sila, hindi akin yung harap. Sa'yo yung likod. Kasi na ganon, tita. Pwede ba yung ano, ngayon, diyan ka sa harap, dito sa bukas, ako naman diyan sa So, magpalitan kayo lagi ng titulo, tita. But it takes time, para makakuha ng titulo, correct. di ba? Sobrang tagal, tita, ang proseso. Yeah. Kaya ang ginagawa ng iba, tita, imbis na locational, ang hatian nila by price. So, they will measure according to price, I not see. according to location na. Wow, Oo, para that's fair. better. Para Yes, fair, tita. oo. So, mas malaki pala ang harapan na value. Maliit nga lang ang makukuha mo. Pero malaki ang amount. Sa akin, malaki sa likod, pero maliit ang amount. Or fair lang tayo. Ganon, Oo. tita, di ba? Ang galing. Ako, ang ganda. Para ang dami namang, fair sila, tita. Oo. ang dami ng information tungkol sa mga problema sa lupa dahil sa Tsaka, iyo. Ako, tita, Attorney Hayes, ang thank you. tagal-tagal ng lupa na kasi issue, tita, Totoo. tumatagal. Sobra ilang years pa bago Oo. magka-agree sila. Oo nga. Anyway, I have another question, no? Halimbawa, pag nagbenta ng lupa at nawalang kasulatan, ng bentahan. Let's say, di ba? Parang word Parang of tayong dalawa, nagbentahan tayo. word of honor lang, no? Parang gano'n, no? Ano ang gagawin nila kung, halimbawa, bayad na, pero wala namang kasulatan? Ito ba ay pwede nilang i-deny or what? Okay. Actually, tita, according sa batas at sa ating mga kababayan, pag bumili kayo ng lupa, kailangan nakasulat talaga yan. Kasi requirement yan ng Tama, batas. oo. Na kapag lupa, ang dinili mo, kailangan nakasulat. So, yung sinabi mo, tita, kung wala talagang basihan, pwede mong ilaban sa korte yon. Ano ba yung mga basihan mo na nagbayad ka? Pwede yung deposit slip, pwedeng acknowledgement receipt. Kahit Kung one time i-deny lang. niya. Kahit one time lang Oo, nagbayad. Kung Oo, i-deny I see. niya kasi, tita, di ba sabi mo, nagbayad ka na. Wala namang kasulatan. So, para magkaroon kayo ng kasulatan, i-claim mo, tita, na, uy, di ba nagbayad ako sa'yo, gawa tayo ng kasulatan to correct the mistake, tita. Correct. Oo, kasi Oo. mali yun Alam mo, nawala. importante talaga yon, no? Pag may commitment kayo, especially sa lupa, see to it na merong kasulatan dahil napakaraming nangyayari dyan. Tama, Dinidin na tita. yun, Oo. di ba? Yung iba kasi, tita, naloloko, no? Kasi wala silang alam. Kaya isa din mga kababayan sa ating purpose na nandito tayo nag-e-explain dahil para alam ng lahat kung ano yung makarapatan at dapat nyong gawin.